ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:13 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules nga edisyon kita, Hunyo 4, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon. Mga kabiyanan, ang Police Regional Office 6 nagpagwa sang pahayag, no? Kaya ti, balaan nyo man, ining damo man sang issue nga ginapangatubang, no? Ang aton nga komunidad. Damo issue, no? May mga problema nga ginapangatubang. Kag ti, ano, no? Damo gid sang dapat nga i-consider sa kada ginihimo, no, bilang government official, bilang isa ka empleyado man sa gobyerno. That is why ang Police Regional Office 6 nagpagwa sa statement on strict observance sang political neutrality sa tagsa ka personnel. Nami gini, no, nga mapahanumdom ang aton nga mga police personnel nga why dapat sang ginadampingan. Kag sa gihapon ang aton nga pagbantay, no, sa pila ka mga updates. Mga kabiyanan, buwas may patigayonon nga launching ini siya mga kabiyanan sang 911 Unified Command Center. Ini ang pangunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Araman sa kahiwatan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates. Ang Leganes Fire Station kabahin sang seremonya. Bali may patigayonon nga simultaneous activation ceremony sa mga satellite command centers. Ang unang satellite command center pahamtang sa Batac City, Ilocos Norte. Ang Satellite Command Center 2 sa Kawayan City, Isabela.
ang Satellite Command Center 3 sa Leganes, kag Satellite Command Center 4 o kon 8. Bali, SCC-1, SCC-2, SCC-6 ang Leganes, SCC-8 naman ang Tacloban City. Kag after sang launching, sang activation, may press conference nga pati gayunon para matagaan ang mga katapos ng media sang opportunity nga maka-engage with key officials and obtain further information regarding sa 911 Philippines Initiative. Namingid man nga may may 911 no, parang hindi na bala mabudlayan ang aton mga kauturan kung may kinahanglan sila. May emerhensya, kung makita nyo na sa mga reels bala no, diba na no, may ara na nga mga scene sa movie na may emerhensya nga natabo, nabuligan sila sa 911, nasalbar ang kabuhi nila bangod sa 911. So amo na ang dakugid nga benepisyo sina kay milong nga Pilipinas sini no ang makabulig gid sini mga kabyanan. Sinuwebe minutos makaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Antes kita magpatpat sang dugang nga mga balita, mga kabyanan, may nagapangayo sang bulig no, nakita naton sa post ni Janelle Moralda. Inimangod sang iya utod si Jason Moralda, amo ni si kung mas kilala sa tawag nga Burnok, 33 years old, na admit ini siya sa Western Visayas Medical Center matapos maaksidente last May 30, motorcycle accident. Kag nakaagom gid sang severe head injury kag kinahanglan nga operahan. Sa karon kinahanglan nila mag-raise sang pundong nga 100,000 para sa iya operasyon para makaproceed sa medical procedure. Pangabay sila sang bulig no. So ang sa mga gusto magpakig-angot, pwede kamo ka contact kay Janelle Moralda. Ang tanan nga matipo nila no will go directly sa medical procedure kag hospital needs. Hindi maging transparent man sila no regarding sa hospital receipts, bills. Pero sa tutuod lang kabudlay gid yan sa may mga aksidente. Kita mismo mga kabyanan last year na experience nato ni no kag ang iba naton nga mga kauturan naka-experience kung ano man kung may mga aksidente bala nga matabo sa ilang pamilya, bisan nga may tinago ka mahawas gid na kung why kasang bulig. Pero you understand, sa Western Visayas Medical Center, hindi siya naka-admit. May mga government offices dira na pwede makabulig sa inyo. I suggest na pwede hindi sila kakadto sa social worker para nga mag-guide sila kung anong pwede nila ubrahon para nga hindi sila matamaan sa galastuhan. I'm sure dira no very helpful gid dira ang mga empleyado sa Western Visayas Medical Center sa pagpamuno sa ila Medical Chief Dr. Joseph Dean Niculo. Balaan mo basta aksidente terrible gid na yang ang epekto bala sa imo, ang psychological effect na aksidente balang imo nga himata
kag siyempre sa pasyente gid mismo. Kung may ara gamo extra buligan tagid no. Ari lang gani gina-suggest ko bala no sa mga kauturan ta. Basi tanan may ara naman guro GCash bala. For example lang may isabi ka tao ka nagakinahanglan. Maghatag lang ka mo piso. Example lang niya, example lang man eh. Kung kada isa sa aton, maghatag bisan piso. Kung 20,000 ang naghatag sang piso, may 20,000 na ina. Di kung may sulusubra, bisan 5 ka piso pa. Okay? Mag 5 ka piso, 20,000 katawo nga may GCash, mahatag 5 pesos. Pila na ina? 100,000 na ina. Okay? So sa 100,000 nga nati matigayon ng operasyon ni sir nga na aksidente, di ba? So muna tani no, kung may ara ka mo, bisan gamay lang, palabot gid kamo sang bulig kay para sa akon mas maayo nga kita ang naga-share kaysa sa kita ang ginabuligan. Kay kabudlay sang sitwasyon nila sini nga nagapinangayo sang bulig. Balantay na kay na-experience naman ina. Muna nga kung may extra ka mo, siyang gamay lang, pasalamatan nyo lang kag sa mga nagapangayo sa bulig. Kung pila man ang mabato ninyo, pasalamatan nyo. Regardless, gamay o kung dako ina. Kay may mga mabatian kita kaysa natagaan na, bambal pa nga. Kagamay man sina. Hindi ganini ka trespasser sang kung ano na. Hindi. Dapat, bisan ano pa na, kadako, dapat maming grateful. Kamu pasalamatan nyo ina. So, muna ganing ginasiling ko sa inyo. Kung 20,000 sa aton, maghatag lang 5 ka piso sa GCash. Pila na ina? 100,000 na ina. Di may mahambal naman yung mga kauturan tang mga negative thinking naton ng mga kauturan. Ay ti, ano na iya? Mapahapos lang sila. Hindi. Ang akon nga eksplanasyon sina, mas maayo gid nga kita ang magbulig kaysa sa kita ang ginabuligan. Para pag abot ang time nga kita naman ang manginanglan, mga kabiyanan sa pinaka wala mo ginalauman nga tion, may mabulig man na sa imo. Amo nang tandaan nyo gid. Hindi ka mo dinalok. Amo na nga kung may mga makita ka mo dira, pangayo bulig sa Facebook, basta may ara pligin nyo 50 ka piso tuod na iya. Ti bisa butang tabi di 20,000 ka tawo ang nakahatag 5 ka piso. Butang ta lang abi, bisan mag 100 lang katawo. Magpulo-pulo or kung damo gid kwarta, bisan 50 or 100 times 100. Pila na ina? $100 times 100 is 10,000. 90,000 na lang ito kinahanglan nila. So, muna nga hindi ka mo magduwa-duwa. Diba siyang iban? Basta ko ang extra nila. Hatag sila 1,000, 2,000. Mula ng pinsaron yung perbi. Mas maayo na lang kamo ginatagaan kaysa sa kamo ang nagapangayo sa bulig. Pero hindi mo malikawan, aring masubo pagin. I'm sure ang kalabanan sa aton makarelate sini. May ara kamo ginaya nga himata nga may may question pa na iya sang imo nga nga mga desisyon. Ay nga diri mo gindala. Ay nga diri mo nga ospital gindala tani sa amo ni. Bla, familiar? May mga atribida gid kamo nga mga pamilya, hindi ginaya malikawan. Pero sa pagkamatuod, may mga strangers na wala mo ginalauman, amo pa na ang mamulig sa inyo, amo pa na ang mga pamag-an sang inyo nga problema pag abot sa hospital bill. Why ko ginasiling tanan nga himata basi bala mambal ka mo. Hindi kumbaga may ara nga nagabulig pero may ara ginaya nga mga himata nga ti atribida gid. Kag puro lang komentar, why man sang may mabulig. Okay lang na pasensyahin nyo lang na sila.
nagpangamuyuan nga kabay hindi nila ma-experiensyahan ang inyo gina-experiensyahan. Muna nga timely maning mga ginahimo sang city government, yung iban pagid nga mga LGUs nga naga-MOA sila no sa mga ospital. Kaya ang nami sina kung may MOA, hindi understand kung may mga guarantee letter, mahapos na lang, ma-recognize, no? Kaya katabo sina, ma-issue, for example, ma-issue guarantee letter ang city government sa isa ka hospital, private man na or public, pag-issue sina, buhin na sa bill. After sinati, ang magabayad na sinasang bill mo ang city government. So, amo na nang mag-aabagas ang imo nga expenses. Kaway ka na sang problemahan. Ang ospital na iya kag ang city government or ang LGU sinang mag-asikaso. Dugang nagapahapos pagid sang problema. Nagabangka ng problema. Bisan sino sa aton, basta gani agyan kita sang emergency o kung may ma-ospital, tuntuon na yan, bisan ano pa kadalong bulsa mo. Diba? Bisan ano pa kadalong bulsa mo. Mabuslot gini na. Tuntuon na yan. Muna nga dapat, mabinulikod kita. Pilion naton nga magbulig. So, amo ni no, isa lang ini sa kadamo ng mga kauturan ta ang nagapangayo sa bulig. Buligan ta kahit papano. Kay wala ka kabalo, babalik ina sa imo, pila ka pilo. Pero di ka man mag-expect na basi imo himuon mo lang literal bla no. May naghatag si imo pulo or shade or sa kalibo, hindi babalik di sakod guro ano. Hindi amo na. Ang isipon mo nakabulig ka. Pero ang Ginoo wala man na wala man na nagapabaya. Makita yan ng imo nga kaayuhan. Maabot ng time na kung kinahanglan mo naman sang bulig, ikaw naman, may mga tao na siya, may mga bagay na may padala sa imo. Sila ang mga instrumento para buligan ka. Kag ako, based on experience, for the past 6 years man, nga nagapabulong ang akon nga mother, amo man ang akon na experiencehan nga kung may mga problema, dira mo makita nga damo ang mabulig sa imo. Pero damo man ang ma-reject sa imo. Minutos, mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa bilang mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit.
check, check, check. Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho.
Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 41 minutos, makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa gihapon sa programa Bantay Banwa. This time, magakuha kita sang report from Department of Agriculture. 170 ka sample sang duta libre nga na-analyze sa Department of Agriculture sa Banwa sang Miagao. Kauntang detalye sa report ni Parekoy, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Parekoy, may nga po. Parigoy mayong hapon nagdangat sa 170 ka soil sample sa Miagao ang tigayong napaidalom sa libreng soil analysis sa Department of Agriculture Western Visayas. Ini kasunod sa ang 4 kadlaw nga pagbisita sa ahensya pinagi sa Mobile Source Laboratory sa nasabit nga Banwa. Katuyan sang sining nga programa nga mapalapit ang serbisyo sa pag-analyze ang duta sa mga manguma kag iban pa nga sektor sang agrikultura. Pinaagi man sini natagan sa importanteng impormasyon ang mga manguma
tuhoy sa kondisyon kag nakaigo nga nutrisyon nga kinahanglanon sang ila sini nga duta kag pinaagi man sini natagan man giya ang mga manguma tuhoy sa husto nga paggamit sang abono kag mas epektibo nga pagdumala sang ila nga pananom. Pero antes sini Parikoy nagdangat na sa 1,882 ka manguma gikan sa iban pa nga kabadwahanan sa bugos nga Western Visayas ang nakabenepisyo man sa sini nga programa. Humalin Marso 2 hangtod Mayo 21 nga dato sang DA Western Visayas may 2,089 ka sample sang duta gikan sa masobra 1,800 ka manguma sa rehiyon ang napaidalom sa libre nga soil analysis. Nabalag ang pinakabadamo nga benepisyaryo sa maayon kapis ang Marso 2 hangtod 6 kung sa diin 354 ka manguma ang nabenepisyohan samtang 429 nga sample sang duta ang tigayon nga na-analyze. Magluwas sa maayon nangin destinasyon man sang Mobile Soils Laboratory ang Banwa sang Dao sa Capiz, Kalibo kag Ibahay sa Aklan, Valderrama kag Bugasong sa Antique, Hordan sa Guimaras, pati na ang Balazan, Banate, Cabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon kag Banwa sang Saraga sa probinsya naman sang Iloilo. Parikoy? Parikoy manami gid no ining patigayon sa DA sang libre. Pag-analyze sang duta kiti mabalaan mo kung anong abono abi ang kinahanglan or anong nga tanom ang pwede dira sa inyo nga lugar, for example sa Miagao or sa probinsya man sa Guimaras. Yes, Parikoy, ina ang isagid sa mga problema sadto sa mga mangunguma kay tiga pinagusto na lang bala gamit sa mga abono without knowing kung pila gid man ka porsyento lang nga kinahanglan nga nutrisyon sang ila sining tanom. Ang iban sa sobrang nga gamit sa abono sadto say imbes nga makabenepisyo ang ila sining nga mga pananom nagadala ini sang dugang nga kahalitan sa ila sining nga mga produkto. Kag ini Parikoy na tigayon sa pinaagi man sa mas ginpabaskog pagi nga suporta sa aton sining gobyerno kay ti nahibaluan Parikoy nga sang sining karon lang ang DA nagpadala sang bag-o nga mobile soils lab, duha na ka mobile soils lab ang ginagamit karon sang aton sining Department of Agriculture. Rason ko nga kumpara sa nagdigang matinuig mas madamo nga mga banwahanan ka mga manguma ang naserbisyuhan sa Department of Agriculture Western Visayas. Ano ang response ni Parikoy sang aton nga mga mangunguma no kasi sining bulig nga gina offer sang aton nga Department of Agriculture. Yes, Parikoy, madamo gid ang nagapasalamat kay ti no less than ang DA ang nagapalapit sa ila kaysa sang una nga magapadulong pa diya sa syudad para lang nga magsumite sang ila mga soil samples subong at mahal na ang gasolina, madamo sa mga nagauntat biyahe nangin mas mahapos para sa ila ang paghahibalo kung kamusta na ang kalidad sang ilang duta kag kung kinahanglan gid bala nila maggamit sang abono pinaagi sa sining libre nga soil analysis. Parikoy, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Parikoy JP Hervas. Report 170 ka sample sang duta libre nga na-analyze sang DA sa Miagao. So madan mo sakto to no kung magpinagusto ka dira butang sang abono ti ano ba lang ang nutrisyon ba lang makuha mo sang imo ginatanom dira basi magsulobra or basi negative ang imo dira nga kumbaga bala ang epekto bala sa imo ginatanom kagti ang ginatawag bala nga anugid bala ang kinahanglan sang imo ginatanom. Ano ang amo na no maayo kay may mga ginakandak ang DA nga mga amo nga programa para mag-guide pagid ang aton mga mangunguma kay hindi na mabudlayan kay insekto na no nagpadulungan mismo sa Department of Agriculture ang Banwa para hindi na mabudlayan ang aton mga mangunguma kay siyempre bisan nga masiling mo subong ati nagnubo na ang petrolyo pero makita mo nga mahal man sa gihapon, di ba? Pila gid ang sang una 50, di ba? 51, 52 para sa mga kauturan nga nagagamit sang petroleum products. Di subong ara pa siya sa 70, no? Mga 70 pa, no? Sulusubra. So may 19 pesos na difference pa. Di imbes nga kadto mo pa di sa Iloilo, DA na yang makadto sa imo. So amo na no, amo na gani sa mga kauturan ta bala. May mga mabatian kita bala masiling away sing ginahimo ang gobyerno sa lain na. May mga times nga kita mismo nga sibilyan usisaon ta kung ano nga mga
services ang gina-offer sa gobyerno. Pwede ka mo kakadto sa munisipyo or sa mga teki naton nga mga kauturan, pwede ka mo kakadto sa social media or pwede ka mo katawag sa natungdan nga opisina. Hindi lang ni Department of Agriculture ang ginaistoryahan ta. Kay ang iban, wala bala sang ideya sa pag-access sa sining mga services. Pero may mga caravan Una best, may mga caravan nga ginakandak aton nga mga government offices nga mas nagalapit pagid ang aton nga mga pumulukag. Mga kabyanan, ari pagid kung ang iban sa inyo nabudlayan, magtutok kamo diri sa Radyo Pilipinas every day. Kay kada adlaw may mga updates from City Hall, sa mga regional offices, kangay sa Department of Agriculture, para mahibaluan nyo kung ano ang function sa kada ahensya sa gobyerno. Kay ara lang ang gobyerno, sa lain ng mga naghambal nga wala sang ginaubra ang gobyerno. Amo na yung gusto tanga klarohon. Radyo Pilipinas. Radyo. Kagti, amo na ang dapat tagid nga himuon nga kita mismo usisaon ta. Kita mismo mangin mapisan kita sa pag-check. May e-gov.ph kita. Pwede taman i-check dira ang mga services ng government. Parehas ang yakap sang PhilHealth. Di ba? Ang iban way pakabalo, pero subong dapat may baluan yung may libre ka mga check-up dira. Tapos may coverage ka mo nga 20,000. Pwede ka mo dira ka pa x-ray, mga laboratory. Di ba? Makatulo tipid-tipid ang aton nga mga kauturan. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Amo ni kinahanglan naton na dapat kita mismo aware kita sa mga ginahimo sa government. Okay? So, sa liwat, madabog ng salamat kay Pare Koy, JP Herbas. Update from Department of Agriculture. Ginatamyaw tagid sang ayong hapon. Aton na amigo, nga nagapamati. Si amigo ta Patrick John Nierves. May nakita kita diri nga si General Navarrete imbitar ini siya sang West Visayas State University bilang speaker sa ilang recognition program for graduating students. Mo do na miss ko man, di ba? Ang mga recognition programs ang una, yali kiti tigulang na kita 15 years ago pa kita nag-graduate dira, Pero namin ang feeling abi nga may mabaton ka nga award. Kagti syempre proud man ang parents mo. Ulan to galing ang di ko ang di ko lang mauyunan to kay may tanan kami sa to. Tanan kami sa to may leadership award. Tanan nga mga officers sang University Student Council. Pero may ara to nga isa pagid ka award. Hindi ko lang pang i-mention ang ngalan sang maestra kay basta lang. Pero no may gintagaan pagid siya sang isa pagid ka award. So para sa iya basi mas pisan pero hindi ko na yung magpati kay tanan kami sa USC nagaubraman basi wala iya lang makita. Anyway, dumduman ko pa to pero lain ang feeling kung may mabaton kang nga pagkilala. Gagdi ang recognition speaker si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete. Gagdi ang iya gani nga mensahe pati respetuhon ta ang eskwelahan. Hindi way man siya problema sa mga pag-upos. Kaya tsindihan niya na yung mga kabataan. ...52 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa.
Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Ay, antis ko malipat sa mga kauturan ta ha. Game 1 sang NBA Finals sa tunga sang New York Knicks ug San Antonio Spurs. Buwas ina. So magtutok lang no sa aton mga kauturan para sa dugang nga mga updates may kang tanan sa NBA Finals. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo